It's been 6 months, and if hindi mo pa rin na-achieve yung goal na sinet mo noong January para this year, then there's something wrong. Hindi ka tamad, hindi sa wala kang goal, hindi sa hindi ka focus, probably distracted ka, pero you still know that goal sa utak mo, and there's only one solution into that problem. And ayun yung pag-uusapan natin today, and also may pag-catch up na rin ako sa inyo. And that problem is, nabasa nyo na ito sa book before, if nasa self-help kayo, if hindi, that problem is your identity. Again, sabi nga ni Epictetus, kakapost ko lang rin sa IG ko is, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Anong sabi niya? Anong ibig sabihin nun? Sabihin mo sa sarili mo kung anong gusto mong maging, then gawin mo yung mga kailangan mong gawin para maging ikaw yon, or act as you would be. Yan, if you want to be a millionaire, gawin mo yung mga kailangan mong gawin para maging millionaire. Diba? Again, sobrang if hanggang ngayon nalalakihan kayo sa 1M, no. Change that mindset. Magbasa kayo ng Secrets of the Millionaire na book. Pero, bakit ba tayo mahilig mag-doom scroll? Diba? Why do we love doom scroll? Even me, mahilig akong doom scroll. Diba? Mag-doom scroll sa IG. Kasi, it's a part of identity natin na mag-doom scroll. It's easy. May dopamine. So, madali siyang gawin. Walang friction. Kasi that's who we are. Why do we go sa gym? Bakit yung mga athletes or mga bodybuilders nagpupunta sa gym? Because they're a bodybuilder. There's no friction to do it kasi ganun na sila. Identity nila yon. That's why ako, kinoconsider ko sarili ko na powerlifter and runner kasi even though minsan tinatamad ako, pero since identity ko na siya, nilagay ko na sa utak ko na runner ako, what's the reason why not do it? Ayun na ako. Most of us are focusing on the goals that we set outwards instead of inwards. Tinuro yan ni James Clear. If you focus on the what, or yung gusto mong maging fit, blah, 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 instead of focusing kung sino ka, mas mahirapan ka. Again, if you focus if you change your identity kung sino ka, mas lahat ng goals na sinet mo sa sarili mo is madali na lang. If gusto mong maging runner, or gusto mong maka-sub 30, then consider yourself as a runner. Ano bang ginagawa ng runner? May program, nagka-carbs, natutulog na maayos, nag-show up, nag-speed session, nagla-long distance session, nag-zone 2 running. Kasi, ayun yung ginagawa ng runner. If you want to be a fit bodybuilder, ano bang ginagawa ng bodybuilder? Training till failure, high volume, high intensity, low volume, stretch, squeeze, kaya na maraming protein, walking. Ayun. Ano bang ginagawa ng powerlifter naman? If you want to be a powerlifter, follow a program, RPE base, magandang rest, magandang tulog, magandang workout. That's what powerlifter is. Boss Ramen, paano naman yung mga millionaire? Again, iba-iba yung businesses or perang pinagkakuha ng mga millionaires. If you want to be a millionaire sa certain niche, find a person to follow into that niche. And pagsasabihin mong gusto mo maging mayaman sa clothing, tas ako yung fina-follow mo, hindi ako yun. Hindi ko naman identity yun. So, I think that's the only one problem. Kasi distraction, guys, you know how to solve it eh. I think andito na kayo sa point na how to solve distraction is to lessen it, focus ka sa talagang gusto mong gawin, do the hard thing first, time blocking, ano pa. And all that distractions, all that friction, malalesen lang siya if babalik na tayo sa step 1, if you change your identity, if you change kung sino ka. Again, nasa law of 48 laws of power na pwede, parang there's not too late to change your identity. Parang may something like that, na don't cling on sa past na ginawa mo. I know meron doon, correct me if I'm wrong, I know na meron doon, nabasa ko siya, though wala na sa akin yung libro kasi pinahiram ko. Pero, yeah, it's never too late to change kung sino ka. Again, we are a human being, and one thing's for sure in the universe is it's always changing and evolving.
If you say to yourself na ganito na ako forever na ganito, wala ganito na kasi ako or have that fixed mindset, then you're missing out on life, man. Pwede kang magbago, pwede kang you have another chance. May nag-comment nga sa TikTok ko, sabi niya, Boss Ramen, can you create a contents about failing? Basahin ko lang sa inyo so that masagot ko rin. And ito na lang yung clip na i-upload ko. Sabi niya dito is, what is it? Nasaan na yun? I think this one. Nasaan na siya? Ito ba? Sorry guys hindi ko na ikakat yung video. I-forward nyo na lang. Fuck, where is it? I don't find it na. Basta ang sabi niya is, bro, can you create a video about failing? Kasi lagi daw siya nag-fail. Ito yata, ito. Tingnan natin. This one, yan. Adol, gawa ka naman ng video how to come back out after downfall. I failed my first major subject before internship. This is August, but I failed. Nakapag-gym pa din ako, pero sa gabi, I can't help to overthink na FOMO. TY, God bless. Again, if you failed something, you will have regret. Diba? That's why we have this called the silver medal. I forgot there's a term na mas maganda pang maging third bronze medalist kaysa maging silver medalist. Kasi sa bronze, parang buti na lang nakapag-third pa tayo. Ayun yung mindset nila Meron silang positive outlook sa downfall Whenever if you're a silver, andun yung negative side mo or thoughts mo sa failure na sayang. Sana gold tayo if ganito. If ginawa ko to, ganyan. Again, in life, constant is change. You can always change kung sino ka. If you have failed sa isang bagay, you can use that fuel to become better. Dalawa lang naman lagi if nag-fail tayo. We always have two choices. To mourn and process it as long as we want, or two is to mourn and process it as fast as we want, then failing fast. Diba? You change that kind of identity of yours na talunan into winners. Wala nang masama matalo. If until now, hindi mo pa rin na-achieve yung one goal mo noong January, it's okay. Hindi ka late. Hindi ka wala sa buhay. Hindi ka lost. You're just in the right time, in the right place. Since we achieve things na we deserve kasi ready tayo. There's no such thing as luck. Sabi nga ni Seneca, luck is what happens when you are prepared para sa opportunity na yun. If sinet mo sa goal mo is to earn this much amount of money, tas hindi mo pa siya nagagawa, then you're not prepared yet. Maybe yung identity mo is not there yet, yung drive mo is not there yet, yung heart mo is not there yet, your commitment is not there yet. So, rethink your goals. Next step, Boss Ramen, yes, sige na. Identity change, ano na. Hindi na namin achieve yung goal na. Anong next step? Paano naman ma-achieve yung goals namin in the next 6 months? So, this is how you do it. If I'm gonna do something, since I will do something like that within 6 months. Number 1 is, make your goal so clear na hindi ka mahirapan i-navigate kung paano mo siya magagawa. What do you mean by that? We set a goals lagi sa sarili natin na so big and so broad to the point na yes, you say to yourself this, you want this, pero hindi mo siya kayang achieve kasi sobrang layo, sobrang hirap niyang i-explain. Hirap niyang i-step by step. So, how to make your goals clearer to the sobrang point na ganun? Break it down into small steps, as always. If your goal is to earn 6 digits, paano mo siya i-earn? On what way? Anong niche? Anong steps? By this time frame, ganito na yung kikitain mo, and paano mo siya gagawin? Kasi if you are setting goals
sa sarili mo na hindi mo nga alam kung paano yung pinaka-minute details, kung paano mo siya gagalawan, it's either mapaparalyze ka, kakaisip, or wala ka talagang gagawin. Diba? I'm working on something, hindi ko na sabihin kung ano, but alam ko na agad kung anong videos, anong type of contents, anong style, anong lahat, kung ano yung produce ko. Diba? You break it down to the smallest detail na to the point na even yung isang hakbang, may gets mo agad kung anong next step. Since we like patterns, our brain like patterns, if hindi mo binibreak down yung isang bagay na dapat mong gagawin, your brain will just pattern that kind of action sa lagi mong ginagawa. And sabi nga ni Albert Einstein, insanity is doing something all over again kahit wala naman nangyayari. That's insanity. If you're doing something all over or over and over again tapos wala nangyayari, then that's you. So, within 6 months, write down on a piece of paper, one goal lang, break it down into step by step to the smallest, or gawin nyo is gawin yung backtrack, or much better, gawin yung Alex Hormozy style. Ano ba yung gagawin ng unsuccessful sa isang goal na yon? Kunwari, gusto mo maging, magka-abs, which is yung isang goal ko. Ano bang gagawin? Kumain, hindi mag-track ng calories, hindi i-reach yung 10K steps, hindi mag-workout, hindi mag-cardio, hindi matulog na maayos. That's it. Then, break it down into, baliktarin mo lang, gawin mo. Simple, di ba? Boss Ramen. Okay. Second step, tapos mo na. Na-breakdown mo na yung simple step. Paano naman yung start taking action? How do you do it? Na-breakdown mo, your goals are very clear. How do you start taking action sa goal na visualize mo? You start taking action by building momentum. Again, you grow an avalanche sa taas na sobrang liit lang na snow. Hindi naman malaki agad yung avalanche, hindi naman malaki agad yung snowballing sa mga laro, 'di ba? Hindi naman agad 1,000,000 yung pera mo eh. You start doing something small first until it builds momentum. May nabasa nga akong maliit na blog, sabi niya, you don't need balance sa life. You don't need lifestyle balance. You need momentum. If you're in your 20s, you don't need a balanced life. You need a momentum. Since sa 20s natin, ito na yung time na marami tayong chance mag-fail. Ito na yung time na marami tayong energy. Ito na yung time na pwede mong gawin lahat. Literally, you can be broke, you can be rich, you can be in between, and no one will care. Kasi nasa 20s tayo. Except na lang if may anak ka na or may sobrang laking responsibility ka. Pero if you're like me, then risk it all. That's why hindi ako takot mag-risk. Kasi alam ko sa sarili ko, pwede ko itong gawin ng paulit-ulit. Kasi wala naman akong pinapakain na bata. So you need momentum. How you build momentum is by doing small things. I hate posting sa YouTube. Anong unang ginawa ko ngayong araw? To create a YouTube video. Though I already created 4 vlogs lang, hindi ko na-upload. Though I want that to be a momentum for me to start talking again sa camera ng mahabang-mahaba. Since, if you're, for example, sinabi rin to ni James Clear sa Atomic Habits, if you hate going to the gym, pumunta ka sa gym for 5 minutes. Mag-show up ka lang just to do the showing. Just for the sake of showing up. Just to build momentum. Ayun naman yung main point niya. Then after that, lift some weights for 10 minutes, 20 minutes, and after that, magbubuhat ka na rin eh. May nagtatanong niya sa akin, Boss Ramen, sa content creation, gusto ko mag-start, blah, blah, blah. Minsan napapagod ako mag-reply kasi the only way in starting content creation is to start creating contents. Boss Ramen, di ako makalis sa 200 view jail. Then, level up your contents. Boss Ramen, wala akong followers. Then, make your contents
relatable to make them follow you. Yun lang naman yun. May mga videos akong flop and I don't really care. Kasi walang value kayong nakita sa video na yun eh. Kaya nga siya basura. Kaya siya walang likes. Kaya siya walang comments. May mga video naman ako nagtitrending. Kasi you find value on it. Nakakatawa siya. Valuable lesson siya. Relatable na lesson siya. Or unique na lesson siya. That's value. More on skill issue na lang naman eh. Pero if you want to start creating contents, you just start. You don't need a ChatGPT na brand overview, na marketing strategy, branding, blah, blah, blah. Yes, it might help so that you know kung anong contents yung ipoproduce mo para mas clear. Pero the only thing of doing things is just doing it. Diba? You don't start going to the gym by thinking on it or writing on it. You just do it. Yun lang naman eh. You execute. And now that you start building momentum, for example lang, tapos na tayo sa goal, bakit tayo hindi nakaka-achieve ng goal in the past 6 months, na-write mo na yung goals mo for this next 6 months, next naman is nakapag-start ka ng momentum, I don't know, by writing your goals or kung ano man. Ano next na gawin? Kailangan ba mag-monk mode ka? Kailangan ba hindi ka mag-social media, blah, 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 blah. It's up to you. If you're like me na content creator, I think monk mode doesn't work for me. Because, paano ako gagawin contents? Pero if you're a low-key person, hindi naman nagko-content, then do it. Pero I believe much better way of doing things in the next 6 months is warrior mode. Sinabi to ni Danko, it's saying yes to the extreme things na related sa niche mo. Kunwari, gumawa ng contents, gumawa ng podcast, gumawa ng kung ano man, then, doing it, committing to it, just like a warrior do. Hindi naman nagre-reklamo yung warrior sa, oh shit, magkaka-warrior na, hindi naman sila gumawa ganun eh. They just show up and do the things that they need to do. That's what a warrior is. If you're a type of guy na may sabi niya gagawin, tas di niya gagawin, then, it speaks for yourself naman, di ba? And yeah, I think, yun lang naman kailangan nyo eh. A simple formula. Alamin mo yung goal mo, make it clear. Start mo building momentum, then locked in. Okay, the most simple things in life is mostly the hardest things to execute. Diba? Yun na lang yun eh. Super simple, pero super hirap. That's what makes life beautiful. Sobrang dali lang mabuhay, pero sobrang hirap niya rin. And yeah. Next naman is kamusta tayo. Anong ginawa ko for the last 6 months? For the last 6 months, I ran a marathon sa Bermuda. I ran a whole country noong January 1 without training, which is so funny now that I look back to it. Sinong tangang tatakbo ng buong bansa ng January 1 nang walang training sa takbo? Ako yun. And am I proud of it? Yes. Am I proud of the time? Medyo hindi na kasi nagra-run na ako, ang bagal ko. Pero, hey, 42 kilometers is 42 kilometers. If hindi nyo ma-comprehend yun, siguro simula, I don't know, Manila, Cubao, hanggang Tagaytay or something. Tagaytay 60k. So, Manila to Tagaytay 60k. So, bawasan mo ng 20k. That's it. Or isang bansa, isang Bermuda, that's 40k. That's what I did in January. Then nag-Siargao ako after Cebu. After in Bermuda. February naman is I went to Vietnam for my birthday. March is I climbed the highest mountain sa Taiwan and the second highest mountain sa Taiwan din. And I think that's the hardest things that I did this year na feel ko traumatic siya in a way pero sobrang hirap niya, man. Sobrang hirap niya in a way. Nakala ko mamatay na ako pero I'll do it again. Though ayoko na doon. Siguro sa Philippines naman. What's April? What did I do in April? I went to Dubai. April to May. Yung isang ginawa ko. I went to Dubai.
April, May, June. June is now. Hala, bilis. Bilis nangyari. Just like that, boom, June na. That's what I did. And I only set 3 goals sa life ko this January. To hit 7 digits by June, which is I achieved. To hit, invest sa fashion, which is naka-affect ng pagbagal ng hit ko ng 7 digits kasi ang dami ko nagastos na gamit sa fashion na hindi ko nire-regret. I mean, guys, come on, be honest. Mas umokay yung pormahan ko this year. Even my classmate told me, yun na lang yung confirmation. Dati, naka-hoodie pang gym ka lang. Ngayon, outfit check ka na. Anyways, that's my goal this year, yes. Super petty goal. Pero kasi if you're into self-improvement and hindi mo rin inaayos yung how the way you dress or you look, hindi yung yes, malaki nga katawan mo, pero bobo ka mag-fashion. It's different. Maganda yun, maganda na yung katawan mo. Malupit ka pa mag-fashion, man. Just like JPG. Ganda lang yung katawan niya, tas ganda rin yung fashion niya. I guess, it's a different kind of confidence na makukuha niya. Mas doble na. Kasi kung malakas ka na, ganda yung katawan mo, tas malupit ka pa dumamit, yung angas mo malupit. And it will bring back sa performance mo as yourself. Diba? And yung last na goal ko, which is ang pinakamahirap and pinakasimple, pero pinakamahirap din na goal ko is magka-abs. Super simple. Super simple. Yet, pinakanahirapan ako na goal. Fuck. Sabi nga nila, don't tell your goals sa internet, diba? Pero I think I need to tell you guys para ma-pressure ako. Hindi ko naman sinabi yung 3 goals ko this year, noong January, if I'm not mistaken. Alam ko hindi ko siya shinare sa internet. Pero I think I really need this one. Sobrang hirap magka-abs. Ang sarap kumain. Sobrang wala akong disiplina kumain. That's why kanina sinasabi ko, the simplest thing is the hardest. Kasi yun eh. Again guys, I'm not the best disciplined person in the world. I have my ups and downs. But yeah, I just need to lock in that. Ayun na lang naman yung last na kailangan kong gawin. Hindi ko na ginol magkaroon ng 100 million followers or 200k followers sa TikTok. Hindi na eh. Hindi ko na siya ginol eh. Kasi in a while, followers is just followers. I just need to execute, diba? Pero yung abs, fuck. Calorie deficit ang kalaban ko. Anyways, yun lang naman. That's what I did in the past 6 months. Okay guys, comment down below. Ano yung top 3 remarkable things na ginawa nyo this 6 months? Anything, mabuhay, makatapos ng this dami ng libro, makapag-travel, something like that. It's alright. Again, every people have different things na ginagawa sa buhay nila. That's why if you know the term sonder, if hindi nyo pa alam, sonder means is knowing that every person has different lives. And it is so beautiful word kasi yung makakasalubong mong tao, may sarili siyang shit sa buhay. Yun na lang eh. That's how you build empathy. The people you connect or see or nakakasalamuha has a different set of life na katulad mo. Meron rin siyang problema, meron rin siyang goals, meron rin siyang dreams, meron rin siyang red flags and green flags, meron rin siyang shit sa buhay. And if you think about that, life is indeed beautiful. Imagine sobrang daming tao sa mundo, tas lahat sila may shit din na pinagdadaanan. So, bakit mo sila iisipin? Bakit mo iisipin yung iniisip ng iba? Diba? Kung lahat busy sa shit nila, kung lahat may goals, kung lahat may gusto rin gawin, bakit mo iisipin kung anong iisipin nila? Of course, in a limit, baka naman mag-skandalo ka dyan sa daan. Wala. Sabi ni Boss Ramen, bakit ko iisipin? Hindi naman ganun. Yeah, I think I want to start reading books again. I want to read, I don't know, Discipline is Destiny, siguro. I have tons of books here na hindi ko pa nabasa, pero I love collecting books.
Again, if you have a chance of investing money sa books, do it. It's not how many books you read. It's the application that matters. And why do I buy books? Since I know in the future, pag nagkaanak na ako or when I die, at least they have these books that speaks kung sino si Ramen. Ito pala si Ramen dahil babasa pala siya ng the diary of the art of focus, the psychology of money, writing right now, something like that. I think that's it for a small catch-up. It's been 25 minutes. And kanina, tagal ko pang tumigil dun sa part na yun. And this is episode something of our podcast. I forgot. Next podcast natin is may kasama ako for sure. Actually, meron nga ang podcast na hindi ko pa na-edit. Tinatamad ako mag-edit. And doon ako I think meron akong month sa this year na sobrang tinatamad ako mag-contents. I don't know why. It's just that I do contents na hindi ko gusto minsan. Pero, right now I'm doing contents na gusto ko. That's why you notice may mga videos ako na nagpa-flop kasi yun yung gusto kong gawin. Pero, ganoon talaga eh. You do things minsan na hindi mo gusto, pero you do things na kailangan mong gawin. That's the main point here sa video na to. Anyways, see you next video. Prime Ape Club, soon, rising. It's a gym, Hyrox, powerlifting, bodybuilding, and may coffee shop sa loob. So, if you're in Marikina, abangan nyo. Prime Ape Club, Prime Ape Run Club. Kita-kits tayo doon. See you guys next video. Love you all. Peace. Bye-bye. By the way, naka-camera tayo ngayon. Di ba? Lupit. Bye-bye.